Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa baking soda. Ituturo ko po sa inyo yung iba't ibang gamit ng baking soda sa ating garden at mamaya gagawa po tayo ng isang very effective na insecticide and fungicide gamit po yung baking soda. Coming up! Isa sa mga problema po nating mga farmer o mga backyard gardener, yung problema natin sa mga peste. Minsan inaatake po yung ating mga tanim, may mga insekto, may mga fungus. So ngayon bibigyan po natin ng solusyon sa pamamagitan po ng paggamit ng baking soda. Ito pong baking soda, ginagamit din siya for cleaning purposes. Pero ngayon ituturo ko sa inyo yung gamit naman ng baking soda sa ating mga garden. Huwag po kayong malilito sa baking soda at baking powder. Magkaiba po sila. Itong baking soda ay pure sodium bicarbonate. Itong baking powder, may kahalo po siyang ibang ingredients. Meron siyang baking soda plus may mga iba pa siyang mga halong ingredients. Ang gagamitin po natin ay yung baking soda. So ito pong baking soda ay 100% sodium bicarbonate, 100% biodegradable din siya, non-toxic. Tapos napakamurang solusyon para sa mga problema po natin sa ating mga garden. So sana po hangga't maaari iwasan na po natin yung paggamit ng mga chemical na pestisidyo na very harmful po sa environment at sa mga tao. So ito pong ituturo namin sa inyo isang alternative na very effective and powerful na pamatay po ng mga peste at mga fungus. So ngayon ituturo ko po sa inyo yung 6 na gamit ng baking soda sa ating mga garden. Number 1 po na gamit ng baking soda sa ating garden ay pesticide and fungicide. So ngayon gagawa po tayo ng isang very effective and powerful na homemade insecticide and fungicide gamit po yung baking soda. So ito lang po yung mga materials na gagamitin natin. 1 teaspoon ng baking soda, tapos 1 teaspoon ng dishwashing liquid, 1 teaspoon ng oil, tapos 1 litrong tubig. So ngayon paghahalo-haluin lang po natin sila para magamit na po natin pang spray sa ating mga halaman. Explain ko lang po sa inyo kung paano po nag-work itong mga ingredients na to, kung bakit siya ganun ka-effective and powerful. So unahin po natin sa baking soda. So ito pong baking soda, ito yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insekto, lalo na po dun sa mga soft-bodied insects. Kaya hindi po sila nabubuhay, kaya namamatay po sila. Then, kaya nabanggit po kanina fungicide, ito kasing baking soda ay alkaline. So, napapataas niya po yung pH level. Tandaan po natin, yung fungus nabubuhay siya sa acidic environment. So, kapag mataas po yung pH level, nagiging alkaline, hindi po nabubuhay yung mga fungus sa ating mga halaman. Kaya ganun po ka very effective and powerful itong paggamit natin ng baking soda. Then, itong ingredients natin na dishwashing liquid, ito rin po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insekto, kaya namamatay po sila. Then, ito namang oil natin, yan yung magsaserve as sticker. So, ibabind niya yung mga ingredients natin para mas tumagal siya dun sa mga dahon no, pag i-spray natin siya. Hindi siya basta-basta na-wash out. Kung ang gagamitin nating oil ay yung neem oil, mas maganda po kasi yung neem oil mismo, pampatay na po siya ng insekto. Pero kung wala po kayong neem oil, pwede naman yung vegetable oil or yung cooking oil na pang substitute natin para sa ating ginagawang insecticide and fungicide. Then ito namang tubig, so dito natin siya ihahalo para ma-spray po natin doon sa ating mga halaman. So ngayon gagawin na po natin yung ating insecticide and fungicide. So paghahalo-haluin lang po natin lahat ng ingredients doon sa tubig. Lagay nyo lang po yung baking soda, tapos yung inyong dishwashing liquid. Then, lagay na po natin yung ating oil. Tapos, haluin lang po natin yung ating mixture para mag-mix yung mga ingredients. Then, pag nahalo na po natin, ilalagay na natin siya sa ating sprayer.
Tandaan niyo po pag nag-spray tayo, spray muna kayo sa ilang pirasong dahon. Tapos iwanan niyo po ng mga isang oras. Kung nagkulubot yung dahon na lanta o nag-wilt, ibig sabihin matapang po yung inyong mixture. Kaya nagkakaroon po tayo ng iba-ibang result kasi minsan yung dishwashing liquid na ginamit po natin mas matapang. Meron po kasi mga dishwashing liquid na concentrated kaya sobrang tapang po nun. So kung nalanta yung mga dahon, kailangan natin i-dilute pa ng tubig yung ating mixture para hindi po masira yung mga dahon ng inyong mga halaman. Mag-spray lang po tayo sa hapon o sa gabi. Huwag po kayo mag-spray sa umaga kasi pagka nasikatan ng araw, baka malanta po yung mga dahon. So, mas maganda sa hapon or sa gabi tayo mag-spray. Then, pwede tayo mag-spray once or twice a week. Kung talagang maraming mga insekto, pwede kayo mag-spray 2 beses sa isang linggo. Pero kung for maintenance purpose lang, once a week, okay lang po yun. Yung pag-spray natin sa ating mga halaman. Then number 2 na gamit po nito, nakakatulong po ito para puksain po yung mga cabbage worm. So gagawin lang po natin 50% baking soda tapos 50% flour. Pwede po yung wheat flour. Pagaluin lang natin siya tapos i-good nyo po din sa inyong mga cabbage para mamatay po yung mga cabbage worm. Abutin lang siya ng mga 1 araw hanggang 2 araw, mamamatay po yung mga cabbage worm na yan. Number 3 na gamit po nito, yung panlinis natin ng mga dahon. Kung yung dahon nyo po puro alikabok na, mahirapan na po mag-absorb ng sunlight itong mga dahon kasi natatakpan na siya ng mga alikabok. Ganon din po sa ilalim. So sa ilalim nandyan po yung mga stomates, dyan po pupasok yung mga fertilizer na binibigay po natin pagka nag-apply kayo ng foliar feeding. So gamitin natin yung baking soda na panglinis. 1 teaspoon per liter of water. So, punasan nyo na po yung dahon para malinis, no? Alis yung mga alikabok. Mas effective na sa ating mga halaman mag-absorb ng sunlight tsaka ng mga nutrients. So, maganda pa nito, nakakatulong siya para hindi siya bahayan ng mga fungus kasi alkaline po siya, na-increase niya yung pH level, hindi mabubuhay yung mga fungus. So, napakagandang practice nito, yung paglilinis natin ng baking soda sa mga dahon ng ating mga halaman. Pang-apat po, yung palinis ng mga tools. So, minsan napapabayaan po natin yung mga tools natin ng basa. Pwede siyang pamahayan ng mga fungus, ng mga bakterya. Kaya pwede pong magkaroon ng problema yung ating mga tanim pag ginamit natin yung mga tools na infected ng mga fungus. So, mas maganda po linisin natin, lalo na po pag gagamitin natin siya sa ating mga halaman. Pang-5, nakakatulong po ito para mag-bloom po yung mga bulaklak ng ating mga halaman, ng mga bulaklak. So, pwede po tayo mag-apply once a week. Pwede nyo po siyang i-dilute yung 1 teaspoon per liter of water. Pwede natin siya i-dilute or i-spray po sa mga dahon. So, nagpapaganda siya ng mga bulaklak. Pang-6, nakakatulong po ito para patamisin yung bunga ng ating mga kamatis. So, pwede natin i-dilute yung 1 teaspoon per liter of water. Pwede nyo siyang ipandilig or ipang-spray foliar feeding sa ating mga halaman. So, sana po nakatulong information na to and sana po iwasan natin yung paggamit ng mga chemical na pestisidyo. Ito po yung isang napakagandang alternative natin sa solusyon natin sa mga problema sa ating mga garden. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!